Hello guys, good morning! So another day, another farm na to naman tayo for today kung saan maglolocate tayo ng isang property na may kalakihan po ang sukat. Ano po? So ito po ay may lawak or sukat na 29 hectares. Ayan, sobrang laking property. Pero ang kagandahan po sa property na to, ito po ay napakagandang property, 100% flat, and then at the same time, si property po ay merong malaking return income. So hindi po masasayang yung pagbili nyo kay property kasi for sure, ayan, mababawi nyo yung ipambibili nyo kay property. Ayan, bibigyan natin yung full details mamaya pag ikot natin. So si property po ay located dito sa Buena Vista, Quezon. Kitang-kita naman doon sa camera natin kung ganong karami yung niyog na to. Ang ganda ng view. Napakaganda ni property. So tara, let's go. Ikot tayo, pero syempre bago ang lahat, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then pipindutin po natin lagi yung ating notification bell para lagi tayong updated dun sa mga properties na iba-vlog po natin. So ano pang hinihintay natin? Let's go, ikot na tayo. So yan, iikot na tayo kay property. Talaga naman maa-amaze ka sa ganda ng property na to. Actually po si property po ay may total na sukat talaga na 30 hectares, pero dahil meron po siyang pinagbigyan or nag-donate po siya ng 1 hektarya dun sa mga taong nakatira dito. So in total po ay 29 hectares na lang yung binebenta niya. Mamaya lalapitan natin yung binigyan niya po ng 1 hektarya. Ano po? So ayan sa part na yan, kung makikita niyo yung mga bubong na yan, yan lahat po yung nakakuha ng 1 hektarya. So dito sa lugar na to, hindi ka na mapapanglaw kasi meron ng parang barangay community po dito. Ano po? Ang dami nang nakatira doon sa may tabi ni property, doon sa may pinagparadahan namin ng motor. Mamaya papakita ko sa inyo yan. So pwede rin mag-business ka dito kasi ang dami nakatayong mga bahay buhat doon sa road na dinaanan natin. So ito po ay nasa 2 kilometers para makalabas ka po ng pinaka provincial road, and then meron po tayong 800 meters para naman po makarating po tayo doon sa school. Yan po ay high school and then elementary school po. Ano po? So medyo malaking school po yung nandito sa lugar na to. So 800 meters po yan. And so ikot pa rin tayo. Bali si property po ay merong TCT title, and then buhay na buhay po si owner po. Ano po? And then ito po ay updated po ang ating amilyar. And then plus pa po natin, ito po ay nasukat na dahil nga po hiniwalay po si 1 hectare. So ito po ay sinukat na sa kabuuan bago ihiwalay po yung ating 1 hectare. So pwedeng hindi na rin po kayo magpasukat. Sobrang ganda the property. Lapitan natin yung bahay na kasama. Ayan, so ito yung mga puno ng mangga natin. And then ito yung sinasabi kong bahay na nakapaloob na po kay property. Plus pa po natin meron tayong kasamang lukaran dito. Ano po? So, re-renovate na lang natin yung bahay. Lapitan natin yung bahay na nakapulog kay property. Ang daming puno ng mangga dito. Meron tayong langka. Meron tayong puno ng mangga. Merong santol. Medyo pagawaan po si bahay. Ano po, pero bato naman yung pinakakatawan niya, pero yung bubong natin parang kailangan na natin ipa-renovate. And then may CR din po, ayan.
So ikot pa rin tayo kay property. Bali si property po, ang pinaka-boundary niya to another property ay kung mapapansin nyo po yung may sasana yan. So mapapansin po natin dun sa may pinakakabila, ayan, may mga taniman po ng sitaw dyan. So yun na po yung pinaka-boundary po natin. Ano po? 100% flat si property. Ito po yung pinaka-lukaran nila. So dito sila nagluluto ng mga nilulukad nila. Ayan. Kasama na po yan sa magiging bentahan. Pero hindi kasama yung baboy. Kung tayo naman po ay pupunta sa pinakabayan ng Buena Vista, ito po ay nasa 7 kilometers po. Ano po? Pero yung road na tatahakin naman po natin is lahat naman po ay cemented road. Maliban dito sa paglabas po natin, buhat po dun sa may start ng ating property hanggang sa makalabas po tayo dun sa may pinaka provincial road, yun lang po yung dadaanan natin na hindi pa cemented road, pero yun naman po ay barangay road. And kagandahan kahit hindi po siya sementado, napakaganda po nung pinaka itsura ng lupa niya kasi walang tubig, and then at the same time medyo may kalaparan na po yung ating barangay road po. Ano po? Hansako pa rin yan. Yan, ikot pa rin tayo. Medyo malaki-laki itong iikutin natin, pero kagandahan na pagka kasi ganito mga klase ng property na flat, and then at the same time malinis na malinis si property, napakadaling ikutin po. Ano po? So kahit medyo may kalakihan, wala tayong magiging problema, hindi ka man lang hihingalin. And then kung mapapansin po natin, si property po ay parang yung pinaka-soil niya o lupa niya ay parang dinaanan po ng mga araro kung tawagin. Kasi ito pong si property ay dating maraming tanim na sitaw, talong, mais. Yan po yung mga tinatanim dito. So medyo na-stop na lang kasi medyo na-busy na po yung may-ari. So nag-decide na siya na ibebenta na lang. Ang ganda. So kayo na nagtanong tayo dun sa guide natin kung ilang puno ng saging may nakapaloob kay property. So estimated po niya nasa 3,000 kapuno ng saging meron tayo. So bukod dun sa ating niyog na meron tayong sure return income, meron pa rin po tayo dun sa saging. Ano po? And then ang pinaka boundary nito to another property is laging ilog. So hindi tayo tatawid na, bali yung ilog na nakapaligid kay property, yun na po yung palatandaan ng ating boundary to another property. So hindi tayo malilitaw. Napaka-productive po ng ating property, lalo na kung patataniman po natin to ulit. Ano po? So napakagandang farm. And then at the same time, dahil nga po ito po ay katabi ng school halos, and then marami ng mga tao dito, so yung iba pong part dito na mga may property is nagsasubdivide na po sila ng mga lote. Ano po? So pwede maging idea rin po natin na ito po bilihin natin sa pangkalahatan 29 hectares, and then saka natin isa-subdivide para parang pre-selling naman po natin. So isang magandang idea din po na ibibigay ko po sa inyo na po. Pero sayang yung mga niyog pag ginawa nyo yun. Ang gaganda ng mga niyog, and then kagandahan talagang hitik na hitik sa bunga. So parang nakakahinayang naman putulin tong mga niyog na to. And so lakad pa rin tayo. Lapit tayo dun sa may part ng taniman ng sitaw. So dun sa part na yon may taniman ng sitaw, and then dito sa part na to, yung sabi ko nga po sa inyo na parang inararo siya, parang kinultivate ulit yung lupa. Yan po ay tinaniman ng mga talong. So may natira pang ilang pirasong talong. Ang ganda, panalo ito sa sa view. So let's go, lakad pa rin. Ganda.
Wala man lang kahirap-hirap ikutin. Yan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng medyo malaking property, yung merong budget dyan na pambili ng mga ganitong klase ng property na quality, ayan. So, inquire na po kayo. Meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Pwede nyo kaming i-message. Ayan, so kung maisipan nyo pong puntahan si property para po mabisita nyo, kung kayo po ay magagaling from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 7 hours po. Ano po? Kagandahan nitong si property, medyo malapit po tayo sa mga beach, sa mga white sand na beach. Kaya kung sakali magkaroon kayo ng property rito, pwede rin kayo mag-relax. Maraming mga white sand na beach dito. Dito sa may gawin na to, meron tayong sitawan. So ganito yung mga klase ng tanim na itinatanim nila kay property, kasi nga medyo may kalawakan po ito. So pwede po talaga tayong magtanim ng kahit anong naisin po natin, ano, kasi sagana naman po tayo sa source ng tubig. So yung mga karatig nito, ganoon din, may mga tanim na sitaw, ampalaya, kalabasa, may mga nagpapakwan din dito, meron din mga maisan. Ayan, bali ito po yung mga hanap buhay ng mga magkakaratig dito. Saging. Medyo marami na rin akong magawa. So palabas na tayo ng kay Prop. Ayan, lalabas na tayo kay property. Ulitin ko lang po, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng aming screen. So, pwede nyo po kaming i-call or i-message kung sakaling magustuhan nyo po si property. Ano po? Kung meron po kung hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba. So, nandun po yung mga ibang details about dun sa kung ano sasagutin ng ating seller and then kung ano sasagutin ng ating buyer. Ano po? And then yung price po natin, nandyan din po sa ating description box. So, pakiclick na lang din po yan. And let's go, uwian na. And thank you for watching. And then, abang-abang po kayo ulit sa aming mga i-upload na property. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you sa mga laging nag-aabil ng aming mga property na ina-upload. So, thank you po. And good day.